Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo, mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matanda tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Ang luklukan ay tanda ng kapangyarihang magturo. Ang mga guro at mga professors noon at hanggang ngayon ay nagtuturo mula sa kanilang luklukan. Ngayon ginagamit pa nga ang salitang professorial chair. Ang katedral ay ang simbahan kung saan ang katedra o ang luklukan ng obispo ay matatagpuan. Ang obispo lang ang gumagamit ng upuang ito kapag siya ay namumuno sa mga pagdiriwang sa kanyang katedral. Ang luklukan ni San Pedro ay sumasagisag sa teaching office ni San Pedro. Ito ay ang kapangyarihan niyang magbigay ng opisyal na pagtuturo sa buong simbahan. Ang luklukang ito ay nasa simbahan ng St. Peter's Basilica sa Roma. Sinabi ni Jesus kay Pedro na kung ano ang ipagbabawal niya sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ano ang ipahintutulot niya sa lupa ay ipahintutulot sa langit. Kinikilala natin ang kapangyarihan na ibinigay ni Jesus kay Pedro na mamuno sa simbahan at gabayan ito sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Ang kapangyarihang ito na magbigay ng authoritative teaching sa simbahan ay ipinasa sa mga Santo Papa, ang mga kahalili ni Pedro bilang obispo ng Roma at pinuno ng simbahang Katolika. Ang pagbabasa natin sa araw na ito ay galing sa liham ni San Pedro. Sa bahaging ito, kinakausap niya ang mga matatandang namamahala sa simbahan. Isa din siya sa mga matatanda o mga leaders na ito at siya nga ang nangunguna sa kanila. Siya ay nakasaksi sa paghihirap ni Jesus at ganun din ng karangalan ng kanyang muling pagkabuhay. Nakikiusap siya sa mga leaders na alagaan ng mabuti ang mga kawal na ipinagkatiwala sa kanila. Hindi naman sila mapipilitan lamang sa tungkuling ito kung gawin nila ito ng maluwag sa kalooban.
Huwag sila maging huwag sila maging bossy sa kanilang kawan at huwag nilang gawin ang tungkulin nila para sa sarili nilang kapakinabangan lamang. Kung gagawin nila ng maayos ang pagiging mabuting pastol, pagdating ng Panginoong pangunahing pastol na si Jesus, tatanggap sila sa Kanya ng gantimpala, ang maningning na korona na hindi kukupas. Nakapagsasalita si Pedro ng may authority sa mga leaders ng simbahan kasi kinikilala nila ang kanyang authority. Noon pa man, kinikilala na ng mga kapwa-apostol at ng buong simbahan ang pamumuno ni Pedro. Ang pamumuno ni San Pedro ay isang serbisyo na binibigay niya upang magkaisa ang simbahan. Isa sa pananampalataya, isa sa pagsamba, isa sa pamumuno, at isa sa pagpapalaganap ng magandang balita. Patuloy tayong ginagabayan ni Jesus sa pamamagitan ng ating Santo Papa. Kaya tinatanggap natin ang kanyang katuruan sapagkat sa kanya ipinakatiwala ni Jesus ang pagpapakatatag ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay hindi nanggagaling sa consensus ng mga tao, hindi nanggagaling sa research ng mga pantas o sa popular na opinyon ng mga tao. Ito'y galing kay Jesus na pinangangalagaan ng simbahan sa gabay ng ating Santo Papa. O Panginoong Jesus, patuloy mong gabayan ang aming Santo Papa. Palakasin mo ang kanyang loob sa pagsasagawa ng misyon niya at panatilihin mo siyang malusog sa pagtataguyod ng mahirap na gawaing ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.